Nagsimula ang biyahe na to na nag-upisa sa isang tanong. At ang tanong ay, tuloy ba tayo? Tutuloy ba tayo sa ating biyahe o ipagpapaliban na muna natin ito? Paalis pa lang tayo ay ramdam na namin ang sungit ng panahon. Dala ng isang super typhoon. Pero nagbabaka sakali pa rin kami na pagbigyan tayo ng maaliwalas na panahon. Paalis pa lang kami ay nagbabadya na ang malakas na ulan. Madilim na ang langit at mahangin na ang paligid. Sabi namin, andito na edi ituloy na lang natin. Guys, look, super dilim. At kami magka-camping. Nandito na kami sa may Paordaneta. Yan na ang ulan. Tuluyan na ngang bumuhos ang ulan. Simula pa lang ito ng basa at masayang adventure. Paglapag pa lang namin sa Baguio ay ganun pa rin ang sitwasyon. Basa at maulan. Nag-update din pala sa amin ang may-ari ng campsite. Ang sabi niya ay nagsimula na rin daw umulan doon. Pero wala nandito na rin kami. Siyempre itutuloy na namin. At ngayon, aray ko. Baka ho pala mayroon kayong marekomendang gumagawa ng power steering. Ayan naglilik yung power steering. Yung malapit lang po sana sa Pampanga din. Pero all goods naman. Refill lang tayo. Bumiyahe na ulit kami, papunta na ng Atok. From Baguio City ay mga less than 2 hours ang biyahe. Wala pa rin tigil ang ulan, madulas ang kalsada, mahamog ang daan. Yung para bang nasa horror movie ka na parang wala ka nang makita. Actually, masarap bumiyahe ng umuulan. Presko tapos chill lang. Naging maingat pa rin kami kasi madaming mga bato na nalaglag sa daan. Guys, parang nasa Maliko kami. Sobrang kapal ng fog ngayon. Parang eto na siguro yung si Inday. Guys, time check tayo. 12:08. 12:08 ng hapon. At wala pa rin kami sa aming papuntahan. Pero nandito na kami sa may part ng Atok, Benguet. Slow down. Makita. Sobra. Ang aming situation. Open hazard para orange light. Grabe yung papunta namin, guys. Hindi, huwag ka mag-hazard. May fog lights ako. May fog lights ako na yellow. Inakon talaga. Lang makita. Sobra. Papunta pa lang ay challenging na dahil sa sobrang hamog ng kalsada. Pagkatapos ng 2 oras ay narating na namin ang campsite. May parte na rough road pero okay lang. Kayang-kaya maski sedan. Guys, we're here at Stellar Community. Pasok ko lang dito. Guys, nakapag-register na kami dito. Tapos opening gate. Ha? Nag si Uncle? Diga? Pasok na pala kami dito kasi nagbayad na kami. Doon sa dulo. Pagdating namin ay kaagad na kaming nag-deploy ng mga awning dahil sumubay na naman ang buhos ng ulan. Kanya-kanyang hanap ng good spot. Ito kasi ang magiging tirahan namin sa loob ng 3 araw. Nagtulong-tulong na rin kaming mag-setup para mas mapadali at mapabilis ang pag-aayos. Una namin dineploy itong awning ko. First time palang magagamit nito. Nga pala, salamat sa AMC 4x4 accessories. Sila pala ang nag-install nito at dito ko na rin nabili. Salamat pala sa malaking discount. Tapos sunod namin sinetup yung kay Uncle Sam. Tinulungan ko na rin siya mag-deploy. Kasi medyo mabigat yung ARB awning. Hindi kaya kung ikaw lang mag-isa.
Tsaka syempre, medyo may edad na si Uncle. Baka sumakit yung likod niya. Pumasok yung hangin. Yo guys, time check tayo. 3:30 na. Ay, nakapag-set up na kami. Ayan, nakabali ganito. Ano yan? Ayan na. Ito na lang yung main area namin kasi maulan eh. Pero naka-deploy pa yung ano namin sa labas. Naka-deploy pa yung awning. Ayan. Pero dito na muna kami. Bago lang ba eh? Ano nga maganda pumasok sila? Hindi, dumami. Tapos di sila pumasok. Ano to? Yung pagkain natin yan. Nakasilid naman. Pagkatapos namin mag-setup ay nagpahinga lang kami saglit. Naghahanda na rin si Mick ng dinner namin, barbecue. Tapos nilagay na rin namin yung windbreak ng awning para maging mas malaking aming area. Yung spot kasi ni Uncle Sam ay napuno ng putik, kaya dito na lang siya sa area namin nag-stay. Nag-ihaw na rin pala ako ng barbecue na aming magiging hapunan. Isa to pala yung kanilang CR dito sa may Stellar. Yan. Yun nga lang, medyo maputik ngayon kasi non-stop yung ulan. This is a good sign. Maraw nuts na wala. Wala na, haya ko. Kala namin yun na. Kasi magdamag nag-uulan. Wala na naman siya. Sumilip lang. Tinignan lang kung ano ang sitwasyon sa baba. Andito pala kami ngayon sa may Stellar View, Atok Benguet. Punta tayo sa may Garden, Eco Park, at saka sa may strawberry farm nila. Ito siguro yung strawberry farm nila. Silipin natin. Dito yung strawberry farm nila. Dito yung parking lot. Tapos doon yung cafe. Ayan. Hanapin natin yung entrance ng strawberry farm. Meron din silang ano to? Parang gazebo din nila. Ayan. Dito tayo. Pwede rin mag-pitch ng tent dito siguro. Ayan sa may bandang ibaba. Dumating pala kami kahapon, Friday, ng alas 12. Tapos, non-stop yung ulan. Magdamag yun. Ito. Ay, ito, strawberry, oh. Yan. First time kong makakita nito. Yan, kung gusto nyo ma-experience yung strawberry picking, pwede rin dito sa may Atok Benguet, sa may Stellar View. Ayan. Kuya, itatanong kami, magkano ang strawberry picking?
600 per kilo. So, ano yun? Fresh, no? Walang free taste. Meron na yun, pero kukunti lang. Ayun, pwedeng mag-strawberry picking, 600 pesos per kilo. Yan. Yan buo. Buo yan, no, kuya? Sa taas, no? Tapos, Baba naman, kuya, ano yun nandoon? strawberry din po. Strawberry din. Doon din yung garden, yung Eco Park. Hindi po, dito po yung... Ah, dito naman. So, malaki pala to, no? O yun, ikot tayo. Samantalahin natin yung weather habang walang ulan. Opo. Kuya, anong pangalan mo? Strawberry po. Ah, ito si Kuya Roderick. Oh, sige, sige. Kuya, thank you, Ikot kami. Meron din silang CR dito. Malinis. Uy, napakalinis ng CR nila. Diba? Galing, oh. Kahoy, oh. Tapos meron pang design web. Yun yung nagdadala dyan. Nagdadala doon yung web. Ang laki, oh. Ang lawak pala. Sabi ni Kuya kanina, pwedeng kumuha. Pwedeng tumikim. Ito yung entrance. Welcome to Stellar Eco Park. At umuulan na. Tour na namin kayo. Total, nandito na rin kami. Pero umuulan na. Ay, wala na naman. Maganda pala dito. So, yun, malaki pala tong Stellar. Marami kang pwedeng puntahan. Akala kasi namin yung spot lang doon sa may campsite. Isang hilera lang yun eh. Meron pang palang ganito. Malaki oh. Parang hanggang ibaba. Pwede ka pang tumambay dito tapos magkape. Diba? The ABC of safety is always be careful. Ito, nasa pangalawang palapag na tayo ng Eco Park. Basta sinusundan lang natin yung this way hanggang maikot natin ang buo. Ayun, ang gaganda ng mga bulaklak dito. Iba-iba. Maganda dito. Tapos, sulit pa. 350 per head. Car camping na yon. Sana po wag nang magbago yung presyo nila kasi pupuntahan kayo talaga eh. Maganda na yung view. Maganda yung place. Tapos budget friendly pa. Ayan o. Kung may ka-date ka dyan kayo magkape. Ang ganda talaga. Mukhang maganda dyan o. Ayan, lakad pa tayo. Enjoy nyo yung view. Kasi hindi lahat kayang pumunta sa ganito. Yung iba malalayo. Yung iba naman hindi kayang i-access ng mga sasakyan nila. Actually, kaya ng 4x2 dito. Hindi siya may rough road. Pero hindi naman yung hardcore na rough road. Kaya ng sedan. Diba? Kaya din ng motor. Ito dito. No picking of guavas. Wala naman bunga. Sana pagdating ng panahon pag nagka-blessing tayo, magkaroon din tayo ng farm. Mas masarap kasing tumira sa ganito eh. Tahimik lang. Ang ganda dito. Sulit na sulit. Sana bukas or mamaya magpakita na si Haring Araw para makapaglakad-lakad pa tayo. Maganda dito. O yun, ito na. Akit na kami ulit. Guys, look! It's flooding. Mulubog sa aming area. Bumuhos na naman ang malakas na ulan. Tapos yung main area namin ay pinapasok na ng tubig na umaagos pababa. Parang dito nagsisettle yung tubig ulan. Wala palang parang kanal na pwedeng daanan yung tubig palabas. Kaya naghukay na lang ako ng parang drain niya palabas ng aming tent. Total, basa na rin ako. Naligo na rin ako sa ulan. Yun, sobrang lamig. Lakas ng ulan! Tayo, naliligo na ako sa ulan. Ang daan namin. Pababa. Guys, ligo na ako sa ulan. Hindi lang pala ulan at putik ang naging kalaban namin dito sa campsite. Season din pala ng mga langaw. Ito kasi yung months na nagtatanim sila ng gulay. Tapos gumagamit sila ng fertilizer. Kaya naa-attract yung mga langaw. At ako'y bibili ng
fly trap. Sobrang daming langaw. Pag nadikit sila doon na lang sila. Hindi na sila ikot-ikot. Dito sa Stellar Cafe. Ay, dami langaw. Pabili po. Ay. Sir, meron kayong fly trap? Meron, sir? Sabi ni sir na nagtatrabaho dito, ang pinaka the best month na mag-camp is October onwards. Hindi na rin daw masyadong maulan at hindi na rin daw ganun kalangaw dahil tapos na yung harvest season nila. Hanggang Lunes pa naman kami. Sige kuya. Tingnan natin kung effective. Guys, time check tayo. 6:30 ng gabi. Medyo tumila na yung ulan. Tapos si uncle doon nagpiprepare na ng dinner natin. I met an old man. I said, tell me your story. He took out an old pen and wrote something for me. He kept walking on down the road, and I watched him disappear like smoke. And I thought I'd just seen a ghost. Dito ako sa spot ni Mountain Junkie. Aesthetic dito. Sa spot ko pang senior eh. Dito na muna ako tatambay. Namiss ko yung gantong, yung gantong vibes. Yung orange light. Yan. Orange light, yan. Doon sa area ko kasi ngayon, puti. Yako, ano masasabi mo, Yako? Sa sitwasyon natin. Ako nag-enjoy naman ako. Kasi lamig talaga eh. Okay naman. At least di ako mabilis mapagod. Actually, masarap. Sarap dito. Yun nga lang, wala kang Hindi nangyayari. ganong magawa. Kasi maulan nga. Kain. Wow, leche flan. Steamed egg yan. Tapos ito, orange chicken. Kain na kami. Seems like forever since we've been together. Oh God, I miss you bad, and I read your letters. Good morning. Good morning po sa inyong lahat. Ay guys. Mukhang walang ulan ngayon ha. Hindi, may ambon. Doon. Hindi tayo makapag-drone eh. Hi! Sayang hindi tayo makapag-drone. Umuulan. Laging may ulan guys. Wala tayong chance. So Sunday ngayon, pangalawang araw namin dito. Same. Sana magtuloy-tuloy na yung ano. Nagpakita rin yung bundok doon. Yesterday there was sun and there was rain, beauty in the mundane. And as the light startled our eyes, we let go of disguise. And now there's something in the air and a sparkly shimmer on our skin.
na naman po. Kala namin tuloy-tuloy na. Tapos pala pag umaga, dumarating din yung mga langaw. Magtatrabaho na sila. Kasi pag mga bandang alas 5, makawala sila. Pauwi na sila nun. Gagaling yung mga langaw dito eh. Ginagawa namin, nag-spray kami. Tapos lalabas kami. Mamamatay sila. Tapos di na namin ino-open yung zipper. Ito lang, tama na to. Basta gupit high camp J. Okay na yun. Kasi magluluto pala tayo ng turon. Tapos siya magluluto siya doon ng quesadilla. Problema, naubos yung aming salsa. Tapos wala ng kamatis. Try natin kumuha dito. Ito oh. Mga cherry tomatoes. Si Uncle Sam palagi yung makita nun. Ikaw ba? It's your loss, not mine. Hindi niyo pinansin yung turon ko? Di masarap? Hindi masarap. Luto ni Johnny ah. Di pa masarap yan? Kaya nga, turo ni Jamie. Di masarap, Kel? Hindi. Ay, oo! Masarap, masarap. Sarap sabi 10 out of 10. Bawal sa YouTube yan. Tumayo pa oh. Guys, tignan nyo. 10:15. Midnight snack. Ang pagkain namin ngayon. Last night. Sarap. Approve. Ito mga ako may kutsara. Sarap. Sarap, Mimik. Tatlong araw na puro ulan, basa, putik at sumabay pa ang maraming langaw ay hindi naging hadlang para maging memorable ang aming camping. In-enjoy na lang namin kung ano ang binigay ng panahon. Kung minsan talaga, hindi papabor sa'yo ang panahon. Nasa iyo na lang kung paano mo haharapin ito. At the end, syempre, mas gugustuhin mo na lang maging masaya at mapayapa. Video pala, video. Dali, ito lang. 1, 2, 3.